mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto, krimeng itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Anong latest po mga kababayan? Ito, VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Nagbigay mensahe kanina sa Tokyo, Japan po mga kababayan. At yung mga kababayan nating nasa Tokyo ay grabe, umaapaw yung suporta mga kababayan at tila excited na talaga silang umupo na si VP Sara sa pagkapangulo mga kababayan. Diba? Yung pag-akyat niya dito mga kababayan sa ginawang mini stage na yan po, ay grabe yung sigawan mga kababayan talaga. Ibang-iba mga kababayan. Di ba po? Yung mga kababayan nating OFW especially mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Japan mga kababayan, ay grabe. Sobrang excited na talaga po na magiging pangulo itong si VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Eh sa bagay naman, di ba po? Diba, nangangailangan tayo ng yun bang ina mga kababayan na aalalay sa ating bansa para maging matino na mga kababayan. Diba, dahil sa mga nangyayari ngayon mga kababayan, diba, kasi admit naman natin na wala ng tatay digong mga kababayan na tutubos na naman sa ating bansa, gaya ng ginawa niya noon, diba po mga kababayan. Kaya eto mga kababayan, hopefully, ngayong taon mga kababayan, yung Pangulong Bangag natin mga kababayan ay, diba? Masipa na yan mga kababayan, di ba po? Para si VP Inday na ang papalit. Pero mukhang hindi yan bababa mga kababayan. Kaya sa 2028 mga kababayan, asahan talaga natin si VP Sara mga kababayan ang maglulutas sa mga problema dito sa ating bansa mga kababayan. At eto, pakinggan natin mga kababayan yung napakagandang mensahe ni VP Inday dito at yung suporta mga kababayan, lalong-lalo na sa mga OFW natin sa Japan po. Eto, panoorin natin kabayan. Grabe mga kababayan, no? Yung sigawan. Ano to? Okay, ito. Narinig? Narinig sa likod, yes? Okay. Thank you. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din po, Madam VP. Good day to everyone. Yes po. Konnichiwa. 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 Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras at panahon na ibigay ninyo para sa aming lahat ngayong araw na ito. Grabe yung tao mga kababayan, no? Nagyari ng malayo, naglakad ng malayo at nagantay ng matagal bago pinapasok sa
venue para lang kami ay mapagbigyan at na makasama kayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay para po sa ating mga organizers. Ang ating organizers, ang Republic Defenders for Peace and Unity Japan. RDPU Japan. Maraming salamat dahil sila ang aming kausap at sila ang aming i-coordinate para mabuo yung ating programa sa Japan ngayong gabi dito sa Sumida City, sa Tokyo, at bukas doon sa Nagoya. Tapos pa pala din mga Salamat sa kabayan. inyo, RDPU Japan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Kingdom of Jesus Christ. Sila po partner ng RDPU AOGC. Japan para AOGC, sa mga ating babae. program ngayong gabi. Ang susunod ay ang pagpapasalamat natin sa Sumida City Hall. Dahil pinayagan nila tayo na magsama-sama at pag-usapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Sumida City. Ang head of security natin na si Ichi Nito. Papasalamat kami para sa kanya tulong sa atin. Ang susunod ay ang media partner ng ating RDPU ay ang SMNI Network. Multi Media Network Incorporated. Maraming salamat sa inyo. Sila po ang ating official media partner ngayong gabi. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating local Tokyo Police. Meron po tayong mga kasama na mga, para din silang mga katiki, no? Mga Japanese katiki. Nagpapasalamat tayo sa Police Tokyo. Ang susunod, Sabi yung tao mga babayan, no? Yung iba dyan, di pa nakapasok mga babayan. maglaba ng katawan. Laro lang talaga itong si Madam BP, oh. Kasama mo yun. Pag ikaw matangkad dahil kasama mo, mas matangkad sa iyo. Wala ko na siya tinawag kanina. Uy, katiki! Diba? Ayun, uy! Bawal! Okay, okay, yung kasama nila. Ay, dito. Kasi nakaila ako, ma'am. Hindi nakaila na. Hindi ka na sa sila. Ay, mayroon may dalaga to eh. Hindi ma'am sila ko ha. Ay, hindi mo daw, ma'am. Hindi mo daw, ma'am. Ayaw na. Pakita kag-away ano. Ang susunod, pagpapasalamat ko ay sa ating po mga kasamahan na nagbigay ng mensahe ngayong gabi para sa atin, sa inyong lahat. Una po ay si Atty. Vic Rodriguez. Mga babayan, syempre. Ayun ni Dick. Mga po natin lahat. Ang senador. At syempre, iboboto natin sa darating araw. Yeah. Ako po mga babayan, ready na ha? Ang susunod ay si Dr. Richard Mata. Yun, Doc Mata, walang iba mga babayan. Binoto natin yan nung nakarang eleksyon. Siyempre, oo, paniwala ko ma'am,
Talaga, totoo. Dahil mahirap mo i-explain. Hindi ako mathematician, hindi ako statistician. Mahirap i-explain, ma'am, kung bakit ang trending sa overseas Filipino voters at sa absentee voting hindi nakikita doon sa general population voting. When historically, ang nagtuturo kung sino ang likely na manalo at nananalo dahil yun ang nangyari sa amin noong panahon ng presidential election 2022, nakita namin ang trend sa Alive! Alive! alam niyo po, ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yun sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yun kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay mag-uusap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobrang milyon natin kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pa nakaraang Friday. Sabi sa kanya, nakalimutan mo nga pa ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampuhan kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nagluon, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, sa korupsyon. Parang, Dismayado. ayan, nagalaka. Balaka. Nagalaka. Nag-alala. Sa ilo, muna ko na rin na Tagalog sa tinawag lang. Ay, inuwan ko. Pero kung hindi na tayo kung isolya, yung muna ko na yung Tagalog, pangako. Saan? Pangako. Pangako. Hindi naman ko kung yung mag-isaya man kay ang upal hindi mo kasabot. Sinahan niyo kumag, tinagalog. Pero muna na yung ano to? Nakalaka, nakalala. Maalala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon.
Tapos, ikikwento ko sa kanya, thank you, ikikwento ko sa kanya, ay sorry, ito pala, sasabihin ko kanina, nakalimutan ko, ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000! O, ganun yung sa Kuwait. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung bilang. Kasi tataka ako, bakit parang hindi nababawasan? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala naman akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang. Picturean tayo ng picturean. So, nataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod, nasisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Eh, kumari, wala ah. Yan. Sino ang may picture na? Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Sa gawas na ng tapit. Bakit gano'n dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan. Magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ng lugar natin. 9:20, sa relo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? 8 na. 8 pa lang. 8:09. Kaya yan. Epe, 1,000. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Kasi hindi ko maintindihan. Bakit? 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing. Bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, wala na yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, may closing ng tindahan, 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ng 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede buksan sa iyo ang tindahan. Nahutdan mi og guys, pwede mo palit.
buksan yung tindahan para sa iyo. Bigyan kang ice. Dito, sarhan ka sa mukha mo. Grabe. Wala yung niyo, dili? Wala yung inaming buhay, dili, ma'am? Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? Sila nang nakakuha namin. So, maglinis na 5 minutes. 9 to 9:05, linis yan. 9:20 to 10, linis yan. O diba, sa atin, kahit naglilinis na, bibili pa rin tayo. Sa kanila, hindi. Pag panahon na naglinis, hindi ka na pwede pumasok. Nasaan na ako sa aking speech, ma'am? Tumawag siya kahapon. Sabihan ko siya, kalimutan mo ata ako. Sa linggo na dumaan, hindi ka tumawag sa akin. Paano ako makapagbigay sa iyo ng update at chismis kung hindi ka tatawag sa akin? Tapos medyo, ano ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa, kaya. Tapos nagtanong siya sa pamilya, kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa, nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, oh, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Kung kailan tumanda. Sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So, mamaya hapon, pagbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. O sige, babay na. mga tigulong kiringking. Wala ba anuhan niyo ako ng oras ha, kasi sarahan tayo ng 9:31. Warningan niyo ako. Anong oras tayo magsimula sa picture taking? Ayun na? Hindi pa ako tapos ayun yung pag-usapan sa BBM? Gusto! Ayun na? Uy, picture lang may gano'n ninyo rin. So, uy, naatay trabaho ba? Ang trabaho nato, ayuso na nga to ang nasod. May trabaho tayo, ang trabaho natin, ayusin ang bayan natin. Bakit kayo pa-picture na kaagad? Sir, anong oras ang picture taking magsimula? Hadlok yung po. As in, kaya nga no, napitan nyo daw, isarakan nyo mo kahapon lagi. Now, anong oras ako magsimula sa picture taking mo? Anong oras magsimula ang picture taking? Ha? Ay, ngayon na? Oo, di ay. Sa oras naman di ay. O, 9:30. Hanggang 9:30 tayo? 1,000 kami lahat. Balhin ka dito sa gawas. Ano mangyari? Ay, si Ma'am Risa. So, naman ni Ma'am Risa. Sige lang, ka-stroke.
Masarap ganin ni karon sa lahat ni BBM. So, ano ba? Pwede kayo sa gawas na lang pag-picture para. Hindi! Pagkalaso rin namin. Hindi pwede sa gawas. Ang ngit-ngit. Anaan lang na itong flashlight. Pero pwede. Hindi ko ni Ma'am Risa, istoryahan daw si Katikisan. Manangin daw kay Katikisan. Di ba, wala naman tayo programa. Picture na lang, ma'am. Oh, na. Hindi na nato ni sayakon sa paglagis kung sa oras ka mag... Basta. Dili na mo ganahan kay PRD? Oh, sige. Paspasan lang na ako, ha? Update sa iyang kaso na may mga defile ang abogado. Ang abogado nag-file na og jurisdiction. Nagaingon ang abogado, wala may jurisdiction. Kaya nagsugod ang inyong investigasyon. Duha na katuig ang nila... Ay, sorry. Tagalog ay. Ang kanyang... ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na no pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbisiga dahil tapos na yung 1 year period na pwede kayong mag-imbisiga after withdrawal. Hindi ko alam Hindi ko pa alam kung makatawin siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo. Sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang
bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So, merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun, so yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi, oh, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor. Kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Nakita niyo yun sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si E.S. Medialdea. Sa first hearing pa lang, sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Pagpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posible mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat na ma'am. Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City, ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi na, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gano'ng kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan ako?
mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siya, kalimutan ko na naman. Ano huli? Buhaya. Ipatuloy ang paggawa ng krimen puno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, pumayak na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam niyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi, magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon, ayaw niya magpagupit ng kuko. Tapos, malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Mayroon kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So, wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung sakit dito sa gilid ba? Ganoon. Pati doon sa paa. So, nagpa-schedule ulit. Pagdating nail technician, ayaw na naman niya magpa-kupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat. Dahil pina-follow up ni Veronica na pina-follow up ang kuko ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. So, yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na ang 2025 budget. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign.
July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan. Sinabi namin, may department order kami. Kung ang congressman gusto na ng school building, kailangan masunod niya yung mga requirements. Hindi ito pwede na sinabi ng congressman, ibibigay ang pera. Nung susunod na taon, nakaisip na sila, aba, unahan natin si Inday Sara. Paghati-hatian natin ang school building, nakakuha ka wala? Buti wala. Paghati-hatian natin ang school building program. Ilista natin kung anong mga distrito i-attach natin sa budget ng DepEd. Pagdating namin sa Senado, tinanong kami ng mga senador, sa inyo ba yung listahan? Sabi namin hindi. So umasa kami na pagdating sa BICAM, ay maaayos yung budget ng DepEd. Pero walang nangyari. Nandun pa rin ang listahan. Doon ko na nalaman na walang BICAM na nangyari. Sila-sila na lang yung naglilista ng project. Sila-sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Naatake nila. Sorry. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya. Oo, ma'am. Parang na-insulto ang penguin. Sabi ng penguin, bakit ako? Bakit ako tapos sumingin ng penguin sa salamin? Hindi eh. Hindi talaga. Mas pangit siya. In fairness ha, magaganda ang mga penguin. Ang cute nila, no? Alam niyo yung mga penguin, meron akong nakita. Kasi hindi ko alam kung AI yon. Yung penguin naglalakad. Tapos, yan, oras ba? Penguin naglalakad. Tapos nasundan niya yung tao. Tapos nagsunod lang siya sa tao. Kung hindi tumabi yung tao, hindi din naglakad yung penguin. So, saan ako, ma'am? Ikaw kasi. Huwag mo ako lituhin. Pag nilito mo ako, tatagal tayo dito. Tatagal ang picture nila. Sinasakutahin mo yung kasama mo sa likod. Oh, yan. Asa na? Oh, so, nagka-interview siya, di ba? Sabi niya, she crossed the line. Underground, tinitira na nila ako. Ito na, 2024, budget na. Sabi sa akin, pirmahan mo yung budget ng DepEd. Sabi ko, ano bang mangyayari? Tulad ba ng last year? Kasi masakit talaga sa loob ko yung nangyari last year, ha? Sabi ko, bawal yun. Pero, tinuloy-tuloy, para lang hindi maaberya ang budget ng DepEd. Sabi, oo, ganun pa rin. Kukunin daw nila lahat ng school building program. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ito lang yung ibibigay ko dyan eh, yung pirma ko. Mahalaga yung pirma ko sa akin. Hindi ko kaya. Sabi nung kasama ko, sabi niya, alam mo, tutuloy nila yung impeachment pag umalis ka dyan. Kasi yan lang yung nag-hold sa atake nila sa'yo. Yung nasa kabinete ka. Sabi ko, okay lang, harapin ko yung impeachment na yan, kung ano man yan. Sabi ko, pero hindi ko ibibigay sa kanila yung pirma ko. So, sumabog na ang 2025 budget. Pagsabog ng 2025 budget, yun ang sabi ni Dr. Richard Mata. Yung
divine intervention. Sabi ko talaga sa Diyos, thank you Lord, pinaresign mo ako. Kasi kung hindi, nandun din ang pirma ko at alam ko na paghahati-hatian lang yon ng mga bakit ang magnanakaw, tinatawag na buaya? Kasi buaya. Laki buwanga. Sunggap. Pala yun. Sabi ng buaya. Ang ganda-ganda ko, ang pangit nila. Hindi ako papayag. Nakamukha ko si Zaldi ko. Oh! Noong pinapahirapan nila aming opisina, kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kuno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldi ko? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldi ko pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na kasi hindi lang yon. Ay, hindi ko alam kung nabanggit ni Atty. Vic Rodriguez, kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na wala ka pang declaration ng savings. Eh wala ka nga, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Non-stop ang pambubutol at sobrang kapal ng mukha na parang hindi na nahihiya na binubutol yung mga Pilipino. Pairam ako ng cellphone ko. Yes, ma'am. Sa totoo lang, ma'am. Ay, sir. Gamitin ko lang yan para hindi mahulog ang cellphone ko. Yes, ma'am. Pero sabi ng anak ko, ma'am, this is so, mommy levels. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo kasi ilang beses na yan nahulog. Tapos isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Ikaw, pwede mo? Bakit? Ano mga bataan eh? May ganito, di ba? Kasi pagkatapos mo, ganyan ka lang, di ba? Tapos pagkatapos mo ng ganyan. Tapos, di ba sa kanila, hindi.
Dahil kahit ano, nahihirapan na sila dun sa malaki nila. Mas malaki pa yung kanila, di ba, ganyan. Hirap na sila, ganyan. Dala-dala yung mga kape nila. Kape. Matcha. Yung kape nila, yung cellphone nila. Ano pa yung dala-dala nila, ma'am? Ha? Milk Yung tea. electric pan nila, kape, yan lahat. Lagyan mo ng tali para maluwang. Diba? Hindi talaga. Kasi nanay lang daw ang naglalagay ng tali. Sa cellphone. Ay, hindi na ako kilala ng aking cellphone. Oy! Diba, bago lang nag-birthday si BBM. Nag-party-party. Hindi ma'am kay kung namo ko ganda ko yung regalo sa iya, ha? Kung nahuman, wala na human. Wala na human ako regalo. Ani. Ano ba? Yes. Ang kanta? Sinulat ko ito ng mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na inulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan, dinunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, ilugin na. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin
pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, lumaban. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, hindi na taas noo, humahakbang. Huwag yumuko kailanman, taas noo, humahakbang. Huwag yumuko kailanman, taas noo, humahakbang. Huwag yumuko kailanman. Durugin na! Durugin na! Durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte! Sa ating